Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat ng ating pong mga kapatiran sa kanilang mga tahanan at ngayon pong umagang ito ay muli tayong darako sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin sa John chapter 21 verse 1 to 7. John 21 verse 1 to 7. Babasahin naman po natin sa English. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter and Thomas, called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples. Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Therefore the disciples whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagpakita muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias at siya ay nagpakita sa ganitong paraan. Sama-sama nga si Simon Pedro at si Thomas na tinatawag na Didimo at si Nathanael na taga Cana ng Galilea at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Verse 3, Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, Kami ay magsisama sa iyo. Sila ay nagsiayon at nagsilulan sa daong at nang gabing yaon ay wala silang nahuling anuman. Ngunit na magbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon may hindi napag-alaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Verse 5, Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, Mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, Wala. At kanyang sinabi sa kanila, Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Inuhulog nga nila at hindi nga nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Yung alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon nga, kaya't nagpagkarinig nga ni Simon Pedro na yaon ang Panginoon, ay nagpiki siya ng kanyang tunika sapagkat siya ay hubot-hubad at tumalon sa dagat. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon Diyos, takila sa lahat, Ama, muli kaming sumasamo sa iyo sa kabutihan mo ngayong umaga at patuloy kami, Panginoon, na tumudulog ng iyong paggabay sa amin sa iyong mga sita. Gabayan mo iyong pong likod sa paghayag ng salita. Pinupuri ka namin dinadakila sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa ating pong umagang ito, na tayo ay nasa tinatawag na the new normal. Marami yung mga iba't ibang pananaw ng ating mga kababayan kung ano nga ba yung new normal. At yung new normal na sinasabi ay hindi natin akalain na yun pala ang new normal na sinasabi na ECQ pa rin pero pwede magtrabaho at ito'y para lamang sa tumakbo ang ekonomiya ng ating bansa sapagkat tayo ay matagal nang nagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan at tayo ay kailangan din naman magkaroon ng income yung gobyerno. At dahil hindi ito, akala natin na pwede na tayo lumabas ng bahay, yung mga yung nasa ustong edad, pero hindi pa rin pala pwede at kailangan pa rin pala ng schedule sa palengke. So halos wala naman din pinagkaiba. At ito na nga yung sinasabi nila, the new normal. Pero kung titingnan natin yung mga krisis natin sa istorya ng ating lugar, sa ating mundo, marami ring mga pagkakataon
na nagkaroon ng mga krisis na pinagdaanan ang ating bayan, ang ating mundo. Marami ding mga dumaan na krisis. So yung history nagtuturo sa atin ng mga bagay na maaari natin makapagkuhanan ng aral. Tingnan natin yung unang krisis noong 1347 to 1351. Ito yung the Black Death. Kasi yung tinawag na Black Death kasi yung namamatay ay nangingitim. Bubonic plague. Ang namatay dito ay 75 to 200 million na tao. At sinasabing 1/3 ng population ng mundo ay namatay. So ito 1347, 1351, responsible for the death of 1/3 of the world population. The second large outbreak at the bubonic plague possibly started in Asia. Sa Asia pa din nagsimula and moved west in caravans, entering to Sicily, sa Italy. When the plague sufferers arrived in the port of Messina, it is spread through Europe rapidly. Dead bodies become so prevalent that they remained rotting on the ground and created a constant stench in cities. Yung sa dami na namatay, namaho na yung bayan sa dami ng mga namatay. England and France were so incapacitated by the plague that the countries called a truce to their war. Noon nagkakaroon ng pagkipaglaban ang England at ang France. At dahil nga dito, sabi nila ay, teka muna, ayusin muna natin kung ano nangyayari sa ating bansa. The British feudal system collapsed when the plague changed economic circumstances and demographics. Yung kahit yung mga Vikings ay nawalan din sila ng lakas para ipagpatuloy yung kanilang pangangamkam. And their exploration of North America halted. At first, sailors were held on their ships for 30 days which became, at dito rin sa panahong ito na invento yung quarantine na dahil may mga darating na mga sailor, hinayaan mo na sila mamalagi doon sa kanilang barko ng isang buwan. At kapag ka sila ay magaling o walang sakit, saka sila pinapayagan. Pero later on, ginawa itong 40 days na ang 40 days ay, ang salita ay quarantino. At dito nagsimula yung quarantine na ginagamit natin sa panahon natin. So dito nagsimula yung pagpapatupad ng quarantine, which is meaning 40 days. Ganyan din noong 1817, the first cholera pandemic, 2 milyon ang namatay. Yung cholera, nakukuha nila yun sa hindi maganda yung sanitation, yung sa tiyan. Ito is the first of 7 cholera pandemics over the next 150 years. This wave of the small intestine infection originated in Russia, where 1 million died, spreading through feces or dumi, infected water, and food. The bacterium was passed along to British soldiers who brought it to India, where millions more died. And it reached British Empire, and it maybe spread cholera to Spain, Africa, Indonesia, China, Japan, Italy, Germany, and America, where it killed 150,000 people. A vaccine was created in 1885, but the pandemics continued. Nagkaroon naman ng bakuna noong 1885, pero yung sakit hindi pa rin medyo nawala. At ito ay pumatay ng 2 milyong katao. Yung the Spanish flu ay 50 milyon naman ang namatay. The avian-borne flu that resulted in 50 million deaths worldwide. The 1918 flu was first observed in Europe, the United States, and part of Asia before swiftly spreading around the world. No vaccine at the time. Reports of a flu outbreak in Madrid in the spring of 1918 led to the pandemic being called the Spanish flu. Dahil ito ay mas naramdaman sa Spain o sa Madrid. By October, hundreds of thousands of Americans died and body storage scarcity hit crisis level. But the flu threat disappeared in the summer of 1919 when most of the infected had either developed immunities or died. So, bakit ito tumigil? Yung iba nakasurvive, tapos yung iba naman nakadevelop na sila ng immunity doon sa sakit. 50 milyon ang namatay. Meron ding kamatayan na dulot ng kagagawa ng tao sa yung the Holocaust na tinatawag natin. So 1941 to 1945, the Holocaust, so 6 million Jews ang namatay na. Alam naman natin na ito ay kagagawa ng Germany na kanila pong pinapatay ang
mga Hudyo. Ito yung tinatawag na final solution. Dahil ang tingin nila sa Hudyo ay mababang lahi at sila yung dahilan ng kanilang pagkatalo doon sa digmaan doon sa World War I. At ito mga kapatid, yung mga pangyayari, yung mga crisis, mga pandemic na naranasan natin sa ating buhay. Itong coronavirus, kagabi, 4,649,079 na infected, 309,047 na ang namatay. So ito ay kagabi. So kapag nakikita natin yung mga ganitong mga bagay, ay iniisip natin na katapusan na ba ng mundo? End of days na ba dahil dito sa naranasan natin? Pero makikita natin na kahit kalahati ng populasyon namatay, hindi lang ito yung mga sakit na nangyari, pero napakarami pang mga sakit ang nangyari, mga pandemic na hindi ko na lang nilagay dyan. Pero pinapakita nito, yung tao lumalaban, nagpapatuloy pa rin yung buhay. Makaka-invento rin ng bakuna para dito sa vaccine para sa COVID. Hindi lang natin masabi kung kailan mismo iyon mangyayari. Pero pag nangyari ito, makakagalaw na ulit tayo. Merong pagbabago, magiging mas malinis yung mga tao. Ngayon, mas marami nagtatrabaho sa kanilang mga tahanan or work from home. Pero yung buhay nagpapatuloy. Hindi lang natin masabi kung kailan uli magiging normal ang lahat. Pero muli magpapatuloy ang buhay. Pero ano nga ba yung sinasabi ng Biblia? What does the Bible say about the end of days on the second coming of Christ? Buksan natin sa Matthew chapter 24 verse 36 to 39. But of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Sa Tagalog, basahin natin. Ngunit ang tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe, na mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila nalamamalayan ang mga nangyayari hanggat sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang nangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So mismo nakalagay sa Biblia na bago dumating ang Panginoon, ang mga tao magsisibalik muli doon sa normal nilang pamumuhay. Sabi nga dito, nung panahon ni Noe, ang mga tao, pakibalik ulit ako anak, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinom. So pwede na uli yung inuman, pwede na uli yung mass gathering kasi mayroong mga kinakasal, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, nagsisikain. So lahat magpabalik sa dati. Mangyayari din mga kapatid hanggang malimutan ng tao kung ano yung kanilang unang naranasan at isipin nila na okay na ang lahat, saka darating ang Panginoon. Kaya ito yung mahirap na akala mo ay okay lahat, pero yung pala, ikaw ay napapalayo na sa presensya ng Panginoon. Dahil wala nang ganitong problema, dahil wala na yung pandemic, naging pabaya na tayo sa ating pananampalataya. We will go back to the old normal. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 4. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck out that which is planted. A time to kill and a time to head. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Maaring tayo ay nasa panahon ng pagluha o panahon ng kamatayan. Ito yung season lang na ating nararanasan, na kailangan nating maranasan, na mayroong mga pagtuturo sa ating buhay. Meron tayong mga nararanasan na mga pagbabago, meron tayong mga nararanasan na mga bagay
na sa una ay sa tingin natin ay napakahirap at nagsisimula tayo maka-adjust para sa pagpapatuloy ng buhay. Babalik uli ang lahat sa normal, magkakaroon uli ng mga pagdiriwang hanggang malimutan ng tao yung hirap o krisis na kanilang naranasan. Ngayon, napakaraming tumatawag sa Panginoon, napakaraming ngayon napalapit sa Panginoon sa Diyos kapag ka mayroong mga sakuna, kapag ka mayroong mga suliranin, mga problema. Pero kapag ka ang tao ay walang suliranin problema, minsan nagkakaroon siya ng pagkalimot kung sino ba yung dapat niyang pasalamatan o sino ba yung dapat niyang purihin. There is a reminder for us, we need to continue and we need to persevere. Kailangan natin magtiis, kailangan natin magpatuloy. At ang sabi nga sa verse, Hebrews chapter 10, verse 36-39, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kapag nagawa natin yung kalooban ng Panginoon, matatanggap natin kung ano yung pinangako ng Panginoon sa atin. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. Siya ay babalik, and He will not delay. And but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrink back. So yung mga hindi nagpapatuloy, hindi yung gusto ng ating Panginoon. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. So nawa nga tayo ay kabilang doon sa magpapatuloy doon sa magtitiis na kahit anong mangyari sa ating buhay, hindi tayo mananawa sa paggawa sa kalooban ng Panginoon sa ating pananampalataya. Ang tao kasi kalimitan, pagka maalwan yung buhay, makakalimutan ng Panginoon. It's very usual sa atin kapag wala tayong suliranin. Pero kapag may suliranin tayo, doon tayo natututong manalangin. Kapag tayo ay walang nararamdaman, wala tayong sakit, kahit ngayong pagpipiri ng pagkain, nakakalimutan natin. Pero minsan kapag tayo sumakit yung tiyan, o sumakit ng ngipin, natututo tayo mag-pray para tayo makakain uli ng ayos. So ganito ang tao, ganito po tayo mga kapatid, na kailangan minsan paalalahanan, kailangan na minsan ay magbago at lumapit sa Panginoon. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa kaliligtas ng kaluluwa. Last verse. We need to live by faith. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi niya tayo iwan, mga kapatid. Napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. And ito yung isang napakagandang chapter sa Bible. It also helps me nung nakakaranas ako ng mga suliranin na stress sa trabaho nung nasa ibang bansa ako. Sabi sa Psalms chapter 121, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Babasahin ko rin sa Tagalog. May Tagalog ba dyan, anak? Mga awit chapter 121, ang aking mga mata sa burol ay aking titingin. Ang aking bang saklolo, isan manggagaling. Verse 2, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Hindi niya pahintulutan ang paa mo ay madulas, siya ay mag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi matutulog man. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat, ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan.
mula sa panahong ito at magpakailanman. Napakagandang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. Nanggagaling yung ating tulong, nanggagaling ang ating tulong sa Panginoon. Ang aking saklolo ay buhat sa Panginoon. Napakagandang pangako ng Panginoon para sa atin. Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pabayaan, tayo ang kanyang kasakuluhan. Tayo ko yung makuha. Ang Diyos, nakila sa lahat, Ama, marami pong salamat sa kabutihan mo. At muli, Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong mga paalala sa amin at sa iyong pong pagsaklolo. Dalangin namin, Panginoon, huwag mong hayaan na makalimutan namin mga kabutihan na ginagawa mo sa aming buhay, ang iyong pagliligtas, sapagkat ikaw, Panginoon, lang ang kailangan namin upang kami magpatuloy, upang kami magtagumpay sa hamon ng buhay na ito na aming nararanasan. Patuloy kang gumawa sa aming Panginoon, patuloy kang maghari, patuloy kang madakila, kaya po namin yung mga anak ay iyong hawak at ikaw ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen.